Gabi ng Setyembre 28, 2005, sa may Roxas Boulevard, lungsod ng Maynila. Hinahagupit ng malalakas na alon mula sa Manila Bay ang mga pader ng breakwater. Sa gabing iyon, isang patrol car ng Manila Police District ang nagpapatrolya sa kahabaan ng baybayin, lulan ang dalawang babaeng pulis. Sila ay sina Police Officer 1 Maria Clara Reyes at Police Officer 1 Teresa Tess de Leon, magkabatch sa training at matalik na magkaibigan, parehong 26 taong gulang. Magkasama silang umalis sa kanilang Police Community Precinct, PCP, para sa kanilang night patrol. Ngunit kinabukasan, si Tess na lang ang nag-iisang bumalik. Si Clara ay naglaho na parang bula at ang naiwang patrol car na lamang ang naging piping saksi sa katahimikan ng araw na iyon. Ang nakaligtas na partner, si Tess, ay umiiyak na nagbigay ng salaysay. May mabigat na problema sa pera si Clara, aniya. Bigla na lang siyang tumakbo papunta sa dagat. Sa panahong iyon na walang GPS tracking sa cellphone at walang dashcam, ang huling panahon ng analog, ang salita ng nag-iisang saksi ay naging batas at katotohanan. Tinatakan ng pulisya si Clara bilang isang desersyon dahil sa pagtakas sa mga pinagkakautangan at ang kaso ay tila baon na sa limot. Makalipas ang 10 taon, Nobyembre 2015, isang kinakalawang na radyo ng pulis ang natagpuan sa isang shipbreaking yard sa Navotas. Ang isang pirasong ito ang nagbigay liwanag sa isang madilim na kasinungalingan. Hindi makapaniwala ang forensic expert ng PNP Crime Laboratory nang ma-recover niya ang data mula sa chip ng radyo. Sa gitna ng static at ingay, narinig niya ang 2 pamilyar na boses ng babae kasabay ng isang nakahihindik na sigaw. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng patrol car noong gabing iyon, 10 taon na ang nakalilipas? Ang nakatagong inggit sa likod ng pagkakaibigan, ang isang ikatlong tao na nagmamasid, at ang malagim na katotohanan sa likod ng gabing iyon kung saan 2 ang umalis, ngunit isa lang ang bumalik. Ang kwento ng isang taong nagtago ng kasinungalingan sa loob ng 1 dekada at ng isang taong nagbalik pagkatapos ng 1 dekada ay magsisimula na ngayon. Bago natin simulan ang kwento, kung maaari ay mag-subscribe kayo sa channel na ito at tiyak na isang maningning na araw ang darating sa inyo. Simulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Unang linggo ng Nobyembre 2015, sa isang shipbreaking yard sa Navotas, ramdam ang malamig na hangin na may halong amoy ng kinakalawang na bakal. Sa gitna ng ingay ng malalaking crane na pumipilas sa mga katawan ng barko, maririnig paminsan-minsan ang sigawan ng mga trabahador. Ikatlong araw na ng kanilang pagtatrabaho. Si Foreman Mang Tomas, sa pinakamalalim na bahagi ng isang malaking barko, ang MV Perla del Mar, ay may natagpuang kakaiba. Pinatay ni Mang Tomas ang kanyang welding torch at bumulong, "Ano to?" Isang lihim na espasyo ang natagpuan sa pagitan ng 2 pader ng barko. Mula roon, isang kinakalawang at nabubulok na radyo ng pulis ang lumitaw. Halata ang mga bakas ng 10 taong pagkakalubog sa tubig alat at halumigmig, ngunit dahil sa waterproof na plastic casing nito, nanatiling buo ang hugis ng radyo. Isang trabahador sa tabi niya ang tumuro sa gilid ng radyo. "Foreman, hindi ba't gamit yan ng mga pulis? May identification number pa o." Agad na ipinatigil ni Mang Tomas ang lahat ng trabaho. Naramdaman niyang hindi ito ordinaryong bagay. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumawag sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Makalipas ang 2 araw, dumating sa lugar si Police Captain Jose Pepe Dizon ng Special Investigation Task Group, SIT-G, ng Manila Police District, ang unit na humahawak sa mga cold case. Nasa kalagitnaan ng kanyang 40s, si Captain Dizon ay isang veteranong investigador na may higit 20 taong karanasan. Nang makita ng kanyang matalas na mga mata ang identification number na nakaukit sa radyo, biglang nanigas ang kanyang mukha.
Tila may inaalalang isang lumang kaso, bumulong siya sa mahinang boses. Setyembre 2005, PO1, Maria Clara Reyes. 10 taon na ang nakalipas mula nang maglaho ang pulis na si Reyes, isang kasong nanatiling hindi nalulutas. Nooy isinara ang kaso bilang isang simpleng kaso ng desertion. Ang kanyang kasamang investigador, si SPO2 Benji Cruz, ay maingat na nagtanong, "Kapitan, may kaugnayan po ba ito sa kaso noon?" Habang maingat na inilalagay ang radyo sa isang evidence bag, mariing sumagot si Dizon, "Oo, eksaktong tugma ang identification number." Sa kanyang isipan, nagsimula ng umusbong ang napakaraming katanungan dahil sa pagkakatuklas na ito. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng pagsusuri mula sa PNP Crime Laboratory. Si Dr. Armando Navarro, ang namamahala sa pagsusuri, ay nag-ulat kay Captain Dizon. Sa loob ng radyo, may natagpuan kaming isang maliit na audio recording chip. Itinuro ni Dr. Navarro ang chip sa ilalim ng mikroskopyo. Mabuti na lang at maganda ang waterproofing, kaya minimal lang ang physical damage. Pero ang problema, 10 taon na ang lumipas. Ang tingin ni Dizon ay nagtatanong kung posible pa itong ma-recover. Kaya po bang i-recover? Sa initial analysis, may nakita kaming audio waveforms kasama ng matinding ingay. Pero para sa perpektong recovery, mangangailangan tayo ng mahabang panahon. Tumango si Dizon at umalis sa laboratorio. Ang salitang posible ay sapat na para sa kanya. Agad siyang nagtungo sa records section para muling suriin ang mga file ng kaso. 10 taon na ang nakalilipas. Ang basement records room ng istasyon ay puno ng amoy ng lumang papel at alikabok. Binuksan ni Dizon ang file box para sa taong 2005 at sinuri ang bawat dokumento. Isinara bilang simpleng kaso ng desertion. Kumunot ang noo ni Dizon habang binabasa ang report. Masyadong minadali ang conclusion. May mga nakita siyang detalye na hindi gaanong sinuri ng naunang team. Sa gitna ng mga dokumento, isang lumang VHS tape ang nakaagaw ng kanyang pansin, witness interrogation video. Ipinasok niya ito sa player. Sa screen, isang batang babae na nasa early 20s ang nakaupo, kalmado ang ekspresyon. Ito si PO1 Tess De Leon, ang partner ni Clara. Nagtanong ang investigador sa video, "Kailan mo huling nakasama si PO1 Reyes?" Sumagot si Tess sa isang mahinahong boses, "Noong patrol namin ng gabi ng Setyembre 28, bigla na lang siyang nawala. Bagamat payapa ang kanyang boses, may naramdamang hindi tama ang intuwisyon ni Dizon." Kinabukasan, pinuntahan ni Captain Dizon ang records office ng isang telecommunications company. Karamihan sa mga datos mula 10 taon na ang nakalipas ay na-dispose na, ngunit sa kabutihang palad, may natitira pang bahagi ng call logs ni PO1 Reyes bago siya mawala. Itinuro ng staff ang computer screen. 1 buwan bago siya mawala, madalas siyang may tawag kay Ricardo Salcedo, halos araw-araw. "Ricardo Salcedo?" tanong ni Dizon. "Maari bang malaman ang pagkakakilanlan niya?" Umiling ang staff. "Paumanhin po. Personal information po iyon. Kailangan ninyo ng search warrant." Nagpasya si Dizon na kumuha agad ng warrant. Pagbalik sa opisina, inutusan niya si SPO2 Cruz. "Benji, alamin mo ang lahat ng pagbabago sa pagmamay-ari ng barkong MV Perla del Mar sa loob ng 10 taon. Ilang oras ang lumipas, bumalik si Cruz na may pag-aalala sa mukha. "Kapitan, kakaiba po. Ang MV Perla del Mar ay 10 taon nang nakapangalan sa sindikato ng Agila. Hindi nagbago ang may-ari." Nanlaki ang mga mata ni Dizon. Sindikato ng Agila. Sino ang pinuno niyan? Isang malaking sindikato sa Maynila. Ang pangalan po ng leader ay Ricardo Salcedo. Isang kislap ang dumaan sa isip ni Dizon. Si Ricardo Salcedo ang lalaking madalas kausap ni Clara bago siya mawala, at ang leader ng sindikato ay iisang tao.
Nang gabing iyon, muling bumalik si Dizon sa records room para hanapin ang mga CCTV footage. Halos lahat ay nabura na, ngunit milagrong may ilang natirang file. Isang malabong video mula Setyembre 28, 2005, bandang 8:30 ng gabi. Sa tabi ng isang patrol car sa Roxas Boulevard, dalawang babae ang nag-uusap. Malabo ang kuha para makilala ang mga mukha, ngunit kitang-kita ang dalawang unipormadong pulis. Inilapit ni Dizon ang mukha sa screen. Mukhang nagtatalo sila. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Dr. Navarro mula sa crime lab. Kapitan, habang sinusuri namin ang audio, may nakuha kaming isang napakahalagang ebidensya. Ano yun? Habang tinatanggal namin ang ingay, may narinig kaming malakas na tunog ng paghampas, kasunod ng isang sigaw. Maikli lang, pero malinaw na sigaw. Humigpit ang hawak ni Dizon sa cellphone, namuti ang kanyang mga buko. Ang kasong inakalang simpleng pagkawala ay nagkakaroon na ngayon ng anino ng pagpatay. Dr. Navarro, gawin ninyong prioridad ang recovery. Isantabi niyo muna ang lahat, dito kayo mag-focus. Sige po, Kapitan, bibilisan namin. Ibinaba ni Dizon ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang madilim na Manila Bay ay tila nagtatago ng isang malagim na lihim. Ang malamig na katotohanan na 10 taong natulog sa ilalim ng dagat ay nagsisimula ng lumutang. Makalipas ang 3 araw, tensyonado ang kapaligiran sa opisina ng SITG. Nakaupo si Captain Dizon sa kanyang mesa, muling binabasa ang mga file. Sa hapon ng araw na iyon, 2:00, ipapatawag si Tess De Leon, ang kasama ni Clara noon. Si Tess ay isa ng police major sa kasalukuyan. Kapitan, dumating na po si Major De Leon, sabi ni SPO2 Cruz. Papasukin mo siya, sagot ni Dizon nang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Pumasok si Tess sa opisina. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang 30s. Mas mukhang mature kaysa dati, ngunit nananatili ang kanyang kalmado at formal na kilos. Magalang siyang bumati. Magandang hapon, Captain Dizon. Itinuro ni Dizon ang isang upuan. Maupo ka, pasensya na sa biglaang pagtawag. Umupo si Tess, pinagmamasdan ang ekspresyon ni Dizon. May bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Agad na sinimulan ni Dizon ang usapan. Kailangan nating pag-usapan ulit ang kaso ni PO1 Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Tess. Ang kaso ni Clara. Bakit ngayon pa? Akala ko'y isinara na iyon bilang simpleng desertion. Ipinakita ni Dizon ang isang folder na may larawan ng radyo. May bago kaming ebidensya. Tiningnan ni Tess ang larawan. Ito ba ang kay Clara? Oo. Ngayon, gusto kong marinig muli ang lahat ng nangyari noong gabing iyon sa detalyadong paraan. Ang matalas na tingin ni Dizon ay nakatutok sa mukha ni Tess. Huminga ng malalim si Tess at nagsimulang magsalita. Mayroon po akong sasabihing iba sa sinabi ko 10 taon na ang nakalipas. Ang totoo, si Clara ay may malaking problema. Anong problema? Problema sa pera. Hirap ang pamilya nila. May mga utang din siya. Sinabi mo noon na bigla na lang siyang umalis habang nagpapatrolya. Opo. Naglakad siya papunta sa dalampasigan, pero kahit gaano ko katagal hinintay, hindi na siya bumalik. Ang sagot ni Tess ay pareho sa kanyang naunang testimonya, ngunit ang pagbanggit niya ngayon sa problema sa pera ay nagbigay ng hinala kay Dizon. Kinabukasan ng umaga, pinuntahan ni Captain Dizon ang isang retiradong pulis, si dating Police Superintendent Suzuki, ang dating hepe ni na Clara at Tess. Captain Dizon, butit na parito ka, bati nito. Tungkol sa kaso ni PO1 Reyes, may ilang bagay lang po akong gustong itanong, sabi ni Dizon. Umiling ang retiradong opisyal. Sariwa pa sa isip ko ang pangyayaring iyon. Isang malungkot na trahedya. Ano po ang relasyon ni na PO1 Reyes at PO1 De Leon noon? Biglang lumungkot ang mukha ng dating hepe. Medyo komplikado. May malaking inggit si Clara kay Tess. Ang ama kasi ni Tess ay isang mataas na opisyal sa Camp Crame.
Lalo itong lumala nang malapit na ang promotional exams. Nang hapong iyon, kinausap ni Dizon ang isa pa nilang kasamahan noon, si PO2 Ishida. Tungkol kay Major De Leon, tama po ba? Kakaiba po talaga siya noon, sabi ni Ishida. Pagkatapos mawala ni Clara, palagi niyang sinasabi na tumakas ito dahil sa pera. Kailangan niyang kumita ng pera, kaya umalis siya kung saan, sabi pa niya. Ang testimonya na ito ay nagbigay ng bagong tanong kay Dizon. Bakit paulit-ulit na idinidiin ni Tess ang problema sa pera ni Clara? Kinabukasan, sa opisina, masusing sinuri ni Dizon ang patrol report. Kapitan, may kakaiba po rito, sabi ni SPO2 Cruz. Ang oras ng pagtatapos ng patrol na isinulat ni Major De Leon ay 9:30 p.m. Pero ang huling radio call nila ay 9 p.m. May isang 30 minutong puwang. Muling ipinatawag ni Dizon si Tess. Ipaliwanag mo itong 30 minutong puwang sa oras. Kalmadong sumagot si Tess. Nagpagasolina po kami at gumamit din ako ng banyo. Saan gasolinahan? 10 taon na po ang nakalipas, hindi ko na matandaan. May resibo ba o CCTV? Nagkibit-balikat si Tess. Sa tingin ninyo may natitira pang ganoong record pagkatapos ng 10 taon? Tama siya, malamang ay wala na. Noong Biyernes, pinuntahan ni Dizon ang kapatid ni Clara, si Anton Reyes, na nagtatrabaho sa isang talyer. Sir, may progreso na po ba sa kaso ng ate ko? Tanong ni Anton. Bago mawala ang ate mo, may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Nag-isip si Anton. Noon po, may malaki siyang perang naipon. Ilang araw bago siya mawala, may mga bundle ng cash siyang itinatago sa bahay. Gaano kalaki? Aabutin po siguro ng ilang milyon. Mismo ako ang nakakita. Nagningning ang mga mata ni Dizon. Hindi kayang ipunin ang ganoong kalaking halaga mula sa sahod ng isang PO1. Alam mo ba kung saan niya nakuha ang pera? Hindi po. Hindi niya sinabi sa akin. Nang gabing iyon, sa Telco Records Office, isang kritikal na ebidensya ang natagpuan ni Dizon. Isang text message na ipinadala ni Clara noong araw na siya'y mawala. Ang mensahe ay para kay Ricardo Salcedo sa pier ng MV Perla del Mar mamaya. Lunes ng sumunod na linggo, muling ipinatawag ni Dizon si Tess. Alam mo ba na may malaking halaga ng pera si Clara? Nagulat si Tess. Ngayon ko lang po narinig yan. Kilala mo ba si Ricardo Salcedo? Hindi po. Hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Inilapag ni Dizon ang kopya ng text message. Ito ang ebidensya na makikipagkita si PO1 Reyes sa lider ng sindikato ng Agila sa pier ng MV Perla del Mar noong araw na siya'y mawala. Nanigas ang mukha ni Tess. Ibig sabihin, may koneksyon si Clara sa sindikato? Iyan ba ang tingin mo, Major? Kung kailangan niya ng pera, posible po. Tila sinusubukan ni Tess na ilayo ang sarili kay Clara. Nang gabing iyon, muling sinuri ni Dizon ang mga lumang report at may natuklasan siyang kakaiba sa draft ng testimonya ni Tess. Ang ruta ng patrol na isinulat niya ay bahagyang iba sa aktwal na ruta. Malinaw na may mga butas sa testimonya ni Tess, ngunit kulang pa siya ng matibay na ebidensya para idiin ito. Noong Martes, nakipag-ugnayan si Dizon sa Anti-Organized Crime Unit. Ricardo Salcedo, sabi ng hepe roon. 10 taon na naming binabantayan yan. Mahirap hulihin, parang daga. Nasaan siya ngayon? Nagtatago sa labas ng Metro Manila. Palipat-lipat ng lungga. 10 taon na ang nakalipas. Noong Setyembre 2005, ano ang galaw niya? Noong panahong iyon, bigla siyang nawala ng 1 buwan. Sakto sa pagkawala ni PO1 Reyes, sagot ng hepe. Eksaktong nagtugma ang panahon. Kinabukasan, humahangos na pumasok si SPO2 Cruz sa opisina. Kapitan, malaki to, galing sa Financial Investigation Unit. May pumasok na 15 milyong piso, laban 15M pesos sa bank account ni PO1 Reyes 1 linggo bago siya mawala at agad din itong withdraw in cash. Saan galing ang pera?
mula sa isang dummy account. At nang itrace namin ang may-ari ng account, konektado ito sa ama ni Major De Leon, si Director General Emilio De Leon. Natahimik ang buong opisina. Isang simpleng kaso ng pagkawala ay nagiging isang malaking kaso ng korupsyon na umaabot sa pinakamataas na antas ng kapulisan. Nang hapong iyon, muling kinausap ni Dizon ang kapatid ni Clara. Anton, bakit desperado ang ate mo sa pera? Bumuntong hininga si Anton. Dahil po sa utang ni tatay, nalugi sa negosyo at umabot ng milyon-milyon ang utang. Araw-araw kaming ginugulo ng mga naniningil. Pati matrikula ko sa kolehiyo, hindi na nababayaran. Si ate, ang sumalo ng lahat. May nabanggit ba siya kung paano niya lulutasin ito? Isang gabi, umuwi siyang lasing. Sabi niya, may hawak daw siyang isang napakahalagang impormasyon. Isang bagay tungkol sa korupsyon sa loob ng PNP, tungkol daw sa promotion ng isang mataas na opisyal. Sabi niya, pag nakuha ko to, mababayaran lahat ng utang natin at makakapagtapos ka. Lahat ay nagtutugma. Nakuha ni Clara ang impormasyon tungkol sa panunuhol kay Director General De Leon at ginamit ito para makakuha ng pera. Sinubukan ni Dizon na ipatawag si Director General De Leon, ngunit tumanggi ito dahil daw sa kalusugan at sinabing sa pamamagitan na lang ng abogado makikipag-usap. Halatang may itinatago. Noong Miyerkules, isang dating miyembro ng sindikato ng Agila ang nahuli. Agad siyang ininteroga ni Dizon. 10 taon na ang nakalipas. May narinig ka bang malaking ginawa ni Salcedo? Umamin ang lalaki. May usapan po noon na nagbigay ng isang bag ng pera si boss kay isang general ng pulis. Si Director General De Leon daw po para sa promotion. Pero may sumingit daw na isang babaeng pulis. Ninakaw daw ang impormasyon at sinubukang i-blackmail si boss. Lahat ng daan ay patungo kay Clara. Nang gabing iyon, tumawag si Dr. Navarro. Kapitan, may natuklasan kami sa audio. Malinaw na may 2 babaeng nagtatalo ng matindi. Ipinakinig niya ito kay Dizon. Sa gitna ng ingay, narinig niya ang 2 magkaibang boses ng babae. Paano mo nagawa sa akin to? Ito na ang huling pagkakataon ko. 2 magkaibang boses. 99% sure, sabi ni Dr. Navarro. Ang isang boses ay kay Clara. Ang isa pa ay kay Tess. Kinabukasan, isang karagdagang impormasyon ang dumating. Ang call logs ni Tess noong gabi ng insidente. Kapitan, tingnan niyo po ito, sabi ni Cruz. Pagkatapos ng hating gabi, tumawag si Tess kay Major Dante Santos. Si Santos, dati yang nasa Homicide Division, di ba? Wala naman siya sa team na nag-imbestiga kay Clara. Tama po. Pero nag-usap sila ng 10 minuto sa telepono hating gabi pagkatapos mismo ng insidente. Gumuhit si Dizon ng mga linya sa whiteboard, nag-uugnay kina Tess, Salcedo, Director General De Leon at ngayon si Major Santos. Masyadong komplikado na ang lahat. Biglang tumunog ang telepono. Ang hepe ng Anti-Organized Crime Unit, Captain Dizon, natuntun na namin ang lungga ni Salcedo. Saan? Sa isang abandonadong villa sa Tagaytay. Sugurin na natin? Huwag. Bukas ng madaling araw para hindi makatakas. Hindi na siya pwedeng makawala ngayon. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Dizon ang whiteboard. Ang mga pulang linya ay unti-unting bumubuo ng isang nakakikilabot na larawan ng gabing iyon. Madaling araw kinabukasan, isang tawag mula kay Foreman Mang Tomas ang nagpabalik kay Captain Dizon sa Navota Shipbreaking Yard. Kapitan, tingnan niyo to. May nakita pa kami habang nagtatrabaho. Sa isang sulok ng boiler room ng MV Perla del Mar, sa isang siwang, may nakitang mga piraso ng papel, nakabalot sa oil paper kaya kahit paano'y nabasa pa. Punit-punit na at basa, ngunit malinaw pa rin ang mga sulat kamay. Ricardo Salcedo, promotion ng general, at mga petsa na may katapat na malalaking halaga. Ito ay isang ledger, sabi ni Dizon, isang mapanganib na ledger. Dinala ito sa crime lab.
Kinumpirma ni Dr. Navarro na sulat kamay ito mismo ni Salcedo at ang nakasulat, promotion ng general, 15 milyong piso. Ang petsa ay tugma sa araw na pumasok ang pera sa account ni Clara. Ito ang suhol. Nagpatawag ng emergency meeting si Dizon. Hindi ito simpleng kaso ng pagkawala. Ito ay isang malawakang kaso ng corruption na kinasasangkutan ng matataas na opisyal at sindikato. At sa gitna nito, isang ordinaryong pulis ang naipit. Kinagabihan, isang scoop ang lumabas sa media. Nawawalang pulis 10 taon na ang nakalipas, sangkot sa korupsyon ng isang general. Nabanggit sa balita ang radyo, ang sigaw at ang ledger. Nagkagulo ang publiko at ang PNP. Kinabukasan, hindi na makalabas ng bahay si Major Tess De Leon. Pinalibutan ng mga reporter ang kanyang bahay at opisina. Major De Leon, ano ang masasabi ninyo sa alegasyon laban sa inyong ama? Sigaw ng isang reporter. Pinasibad niya ang kanyang sasakyan, ngunit maputla ang kanyang mukha. Nag-file siya ng sick leave at biglang umalis ng Maynila. Kasabay nito, sinimulan ng Internal Affairs Service ng PNP ang isang malalim na investigasyon kay Tess at sa kanyang ama. Samantala, sinisiyasat ng team ni Dizon ang record ng dating pulis na si Major Dante Santos. Kapitan, pagkatapos mismo ng insidente, bigla niyang nabayaran lahat ng utang niya sa sugal. 2 milyong piso, cash, sigaw ni SPO2 Cruz. Puntahan natin siya, sabi ni Dizon. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, sinalakay nila ang bahay ni Santos. Sa loob ng isang lumang aparador, natagpuan nila ang isang sobre. Nasa loob ang mga newspaper clipping tungkol sa kaso ni Clara at isang sulat kamay na memo. Kapitan, sulat kamay po ito ni Director General De Leon, sabi ni Cruz. Ang nakasulat, lahat ng tungkol sa MV Perla del Mar alisin sa investigation report. De Leon, ito na ang ebidensya ng cover-up. Si Santos sa utos ni De Leon ang nagmanipula ng investigasyon. Agad na inaresto si Santos. Sa interrogation room, una siyang nagmatigas. Pero nang ilabas ni Dizon ang memo at ang ebidensya ng kanyang biglaang pagbabayad ng utang, bumigay siya. Inamin niyang inutusan siya ni Director General De Leon na baguhin ang mga report kapalit ng pagbabayad sa kanyang mga utang. Ngunit iginiit niyang hindi siya sangkot sa mismong krimen. Lalong naguluhan si Dizon. Kung wala si Santos sa lugar ng krimen at ang Director General naman ay may alibi na sa isang conference sa Cebu noong gabing iyon, sino ang gumawa ng krimen? Noong Huwebes, dumating ang balita. Nahuli na si Ricardo Carriqui Salcedo. Dinala siya sa opisina, nakaposas. Mayabang pa rin itong ngumingisi. Sa interogasyon, itinanggi niya ang lahat. Hindi ko kilala, yang pulis na yan. Nang ilabas ni Dizon ang ebidensya, ang text message, ang ledger, nagbago ang ekspresyon ni Salcedo, ngunit nagmatigas pa rin. Hindi ako magsasalita hanggat wala ang abogado ko. Nang gabing iyon, habang nag-overtime si Dizon, isang hindi rehistradong numero ang tumawag. Captain Dizon, si Tess po ito. Nagulat si Dizon. Major De Leon, nasaan ka? Nasa Quezon City po ako. Bukas, susuko na po ako. Gusto ko lang linawin, biktima rin po ako rito. Dahil sa ginawa ng tatay ko, nadamay ako. Sasabihin ko ang lahat ng nangyari. Kinabukasan ng hapon, dumating si Tess sa opisina. Mukha siyang pagod ngunit determinado. Inabot sa kanya ni Dizon ang isang headset. Pakinggan mo ito. Pinatugtog ang audio mula sa radyo. Namutla si Tess. Nanginginig siyang nagtanggal ng headset. Boses ko po yan. Inaamin mo na nandoon ka sa lugar ng krimen? Opo. Pero sumusumpa ako, hindi ko pinatay si Clara. Kung gayon, sino? Bumuhos ang luha ni Tess. Si Salcedo po. Nagtatalo lang kami ni Clara. Bakit kayo nagtatalo? May kopya po si Clara ng ledger ng panunuhol ni Salcedo sa tatay ko. Ginamit niya yon para i-blackmail sila. Pinipigilan ko lang po siya. Ano ang nangyari?
Nagwawala na po si Clara. Sabi niya, ito na ang paraan para yumaman siya. Nagkasakitan na kami nang biglang. Lumitaw si Salcedo mula sa dilim. Walang sabi-sabi, pinalo niya ng tubo sa ulo si Clara. Humagulgol si Tess. Ang bangkay. Paano niyo itinago? Tumulong ka ba? Tumingin si Tess kay Dizon. Puno ng desperasyon ang mga mata. Tinakot po niya ako. Sabi niya, kung hindi ako tutulong, isisiwalat niya ang lahat tungkol sa tatay ko at ididiin niya ako bilang kasabwat. Natakot po ako para sa pamilya ko. Sa interrogation room, tanging ang iyak ni Tess ang maririnig. Isang trahedya na bunga ng maling pagmamahal sa pamilya at takot. Saan ninyo dinala ang bangkay? Sa trunk po ng sasakyan niya. Papunta sa shipbreaking yard. Sa MV Perla del Mar. Saan eksakto sa barko? Sa pinakaloob, lagpas ng boiler room, may isang espasyo sa likod ng dobling pader. Iguhit mo. Iginuhit ni Tess ang mapa. Nang gabing iyon, sinalakay ng mga pulis ang MV Perla del Mar. Sinunod nila ang mapa ni Tess. Ginamit nila ang cutting torch para buksan ang kinakalawang na pader. Sa loob ng madilim na espasyo, natagpuan nila ang isang kalansay. Kasama nito ang isang lumang police ID at isang pitaka na may kupas na larawan ng pamilya. ID ni PO1, Maria Clara Reyes. Sa wakas, makakauwi ka na Clara, bulong ni Dizon. Kinabukasan, pinagharap sina Salcedo at Tess. Itong babaeng to ang pumatay, pinagbibintangan lang ako, sigaw ni Salcedo. Ngunit kalmadong inilabas ni Dizon ang mga ebidensya. Ang testimonya ni Tess na tugma sa lokasyon ng bangkay at ang pinakamalakas sa lahat, ang fully restored audio file mula sa crime lab. Kapitan, tapos na po, sabi ni Dr. Navarro. Kaninang umaga lang, 3 boses ang nakuha namin. Pinatugtog ni Dizon ang audio sa harap nilang dalawa. Unang narinig ang boses ni Clara, ibigay mo ang pera, kung hindi, isisiwalat ko lahat tungkol sa tatay mo. Sumunod ang boses ni Tess, Clara, wag, parang awa mo na, masisira si Papa. At pagkatapos ng ilang sandali, isang malupit na boses ng lalaki, boses ni Salcedo, sino tong daga na to na nagbabanta pa? Sinundan ito ng isang malagabong na tunog ng pagpalo at isang katahimikan. Nanigas si Salcedo. Si Tess ay napahagulgol. Wala na silang lusot. Bumagsak si Tess at isinalaysay ang buong katotohanan. Sila ni Clara ang unang nagtalo. Dumating si Salcedo na tinawagan din ni Clara. Nagdilim ang paningin nito at pinatay si Clara. Pagkatapos, tinakot niya si Tess para tumulong sa pagtatago ng bangkay. Si Tess, sa isang sandali ng pag-iisip, ay itinago ang radyo sa isang hiwalay na butas malapit sa bangkay. Umaasang balang araw ay ito ang magpapatunay na hindi siya ang pumatay. Isang linggo ang lumipas. Inihayag ng pulisya ang resulta ng investigasyon. Si Salcedo ang pumatay. Si Tess ay kasabwat sa pagtago ng bangkay. Si Director General De Leon at si Major Santos ay kasabwat sa cover-up. Ang 10 taong katahimikan ay nabasag na. Marso 2026, sa Manila Regional Trial Court, binaba ang hatol. Si Ricardo Salcedo ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Tess De Leon ay sinentensyahan ng 20 taon para sa pagiging accessory at pagtulong sa krimen. Ang kanyang ama, si Director General De Leon, ay 8 taon dahil sa obstruction of justice. Si Dante Santos ay 1 taon. Paglabas ng korte, hinarap ni Tess ang mga kamera. Labis po akong nagsisisi, sabi niya habang umiiyak. Ang inggit at kasakiman ko ang nagtulak sa kaibigan ko sa bingit ng kamatayan. 10 taon, wala ni isang gabi akong nakatulog ng mahimbing. Habang buhay ko itong pagbabayaran. Sa isang sementeryo sa Bulacan, sa wakas, ay nailibing ng maayos ang mga labi ni PO1, Maria Clara Reyes. Ate, sa wakas, nakauwi ka na, sabi ng kanyang kapatid na si Anton habang hinahaplos ang kanyang lapida.
Patawad kung ngayon ka lang namin nasundo. Sa opisina ng SITG, habang nililigpit ang mga gamit dahil sa pagbuwag ng kanilang unit, tumingin si Captain Dizon sa bintana. Isang trahedya na likha ng kasakiman ng lahat, sabi niya kay SPO2 Cruz. Si Salcedo para sa pera, si Tess at ang kanyang ama para sa karangalan, at si Clara dahil sa desperasyon para sa pamilya. Nang gabing iyon, mag-isang nagmaneho si Dizon pabalik sa Roxas Boulevard sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang kinakalawang na radyo. Ang desperasyon ng isang tao ay kayang lumikha ng ganito kalaking alon, pulong niya. Ang kapangyarihan, pera, dangal at pamilya. Ang mga ito ang nagdurog sa konsensya ng isang tao. Si Tess ay isang pulis na nangakong maglilingkod sa bayan, ngunit sa harap ng kapangyarihan at takot, madali siyang pumanig sa kasamaan. Ang kasong ito ay isang malagim na paalala kung anong halimaw ang maaaring mabuo kapag ang kahinaan ng tao at ang bulok na sistema ay nagsama. Ibinalik niya ang radyo sa evidence bag. Ang radyong ito ay mananatiling tahimik sa isang malamig na estante, ngunit ang mga boses sa loob nito ay hinding-hindi malilimutan. Ang iniluwa ng dagat, naisip ni Dizon habang nakatingin sa madilim na karagatan, ay ang kabulukan mismo ng ating lipunan. Ang katotohanan ay laging lalabas sa pinakamasakit at pinakamalungkot na paraan. Natapos na ang mahabang gabi ng kasinungalingan, ngunit ang hangin ng bukang liwayway ay nananatiling malamig at may kirot. Salamat sa iyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng kwento. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring mag-iwan ng komento at i-click ang subscribe button para sa mas marami pang kwento. Naway maging mapayapa at maliwanag ang inyong araw. Salamat.